Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, grabe po itong binitawang pananalita ni Senate President Francis Chis Escudero dito po kay Senator Amy Marcos. Ito, sabi po ni SP Chis Escudero, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Ayan po ang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero. Pagkatapos po ng ginawa nila dyan sa hearing dyan po sa Senado. Ano po ba nangyari? Ito po kasing si Bato de la Rosa ay ipinakontempt po etong si si Ambassador Marcos Lacanilao. Pagkatapos ng hindi nila makuha ang sagot na gusto nila. Kasi meron silang gustong palabasin na sagot eh. Para bang binubuli nila yung tao at magsalita ng sagot na gusto nilang sagot. Kasi sumasagot naman yung tao, pero hindi yun yung gusto nilang sagot eh. Gusto nila marinig yung sagot na gusto nila. Kaya nga sabi na ni nag-react na si DOJ Secretary Boying Rimulya. Kaya ayaw namin umattend dito dahil binubuli nyo kami. Sabi naman ni Bato, hindi sir, hindi po namin kayo binubuli. Ano tawag nyo dyan sa ginagawa ninyo? Ang gusto nyo mangyari, sumagot yung inyong tinatanong ng sagot na gusto ninyong sagot. Sumasagot sila, paulit-ulit ang tanong ninyo dahil hindi nyo mailabas yung sagot dun sa tao, yung sagot na gusto ninyo. Kaya nag-react na si DOJ Secretary. Kapag ganito, pinipilit nyo kami na sagutin yung mga tanong na under executive privilege, hindi pwede yan. Makulit yung dalawa, si Bato de la Rosa sa si Amy Marcos. Talaga na mga tag team, mga kababayan na talagang, kung baga sa, riding in tandem yung dalawa. Kasi meron silang gustong, may gusto silang sagot, yun ang gusto nila marinig, hindi nila makuha-kuha. Lalong-lalo na dito kay Ambassador Marcos Lacanilao. Sinasabi pa nila nagsisinungaling. Sinasabi pa nila hindi nagsasabi ng totoo, merong itinatago. Kasi nga executive privilege yan, hindi mo basta-basta pwedeng ibulgar ang ginagawa ng executive. Parang hindi naman alam ni Amy Marcos yan. Naging anak ka ng presidente. Alam mo yan. Pero talagang pinagpipilitan nila. Si Bato de la Rosa nga gigil na gigil. Diba? Pagkatapos hindi nila nakuha yung sagot, anong ginawa? Panoorin natin yung portion dyan sa Senate para at least makita ninyo kung ano po yung nangyari. Maikli lang po ito. Panoorin po natin. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilao. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam.
I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung, Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Assurance, hindi mo alam if nilabas sa Ayan po yung sinight na for contempt. Di ba to, De La Rosa, etong sila kanilaw. Villamor, si PRRD. Hindi mo alam. Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Ma'am, again, may I clarify again, please? Ma'am, Okay. Ito na yung sumagot na si DOJ Secretary Remulla kasi hindi niya na nagugustuhan yung nangyayari at ikinontempa itong sila kanilaw. Nagpaliwanag si Remulla pero wala pa rin nangyari. Itinuloy pa rin ang contempt order. Hindi na natin panonoorin yun kasi mabahaba yung discussion. Basta yan ang nangyari. Ikinontempt sila kanilaw. So, ibig sabihin, siya po ay makukulong dyan po sa detention na cell o detention room dyan po sa Senado. So, gumawa ng contempt letter itong si Amy Marcos. At syempre, ang gagawin doon, ipadadala yan sa Senate President para pirmahan. Kasi kapag walang pirma, ang contempt order, hindi po yan pwedeng ipatupad, void po yan. Anong nangyari? Eto, kahapon po, ay may lumabas na balita na hindi raw pinirmahan o Escudero refused to sign contempt order versus Lacanilaw. Sabi ni Amy Marcos. Si Amy Marcos ang nagkalat ng balita. Pero alam nyo ba, itong pinagkalat ni Amy Marcos, ito ay fake news. Fake news. Kasi hindi naman nag-refuse si Escudero na pirmahan itong contempt order versus Lacanilaw. Pero ito, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Amy Marcos. Ito. Sabi niya, Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released kasi dahil nga walang pirma, kinakailangan palayain. Despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. Dahil daw noon ay hindi pinirmahan ni Chis Escudero yung mga subpoena, as expected daw, hindi niya rin pipirmahan itong contempt order. Ayan po yung hinala ni Amy Marcos. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Sabi ni Amy Marcos, this is just disappointing. It's dangerous. Ewan ko mas dangerous nga yung ginagawa mo, Madam Amy Marcos Sa tingin ninyo mga kababayan, ano ang mas disappointing? Ano ang mas dangerous doon sa hindi pagpirma ni Chis Escudero sa contempt order o sa ginagawa ni Amy Marcos na pinipilit niya yung gusto nila? Gusto nila makuha yung sagot. Ito, real talk na tayo. Gusto nilang palabasin na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dinala dyan po sa The Hague at ang order ay nanggaling dito kay President Bongbong Marcos. Ayan yung gusto nilang marinig. Ayan yung gusto nilang palabasin. Kaya paulit-ulit yung tanong nila, ay hindi naman sila sinasagot ng mga resource person. Tapos sasabihin niya, disappointing. Ikaw ang disappointment. Ikaw po, Madam Amy Marcos, ang disappointment, totoo lang sa mga Pilipino. Imbis na tulungan mo ang kapatid mo na
na pangunahan itong ating bansa. Ginagawa mo, kinukontra mo. Kinakalaban mo kapatid mo. Para kang si Yormes Co. Moreno eh. Naalala ko tuloy, kinakalaban mo yung kapatid mo na talagang napakalaki ng pakinabang mo sa kanilang pamilya. Kinakalaban mo si Mayora Hani Lacuna. So parang ganun eh. Mas disappointing ka. Nadidisappoint ang mga, lalong-lalo ng mga loyalista. O tapos, dangerous. Sino ang mas dangerous? Ang ginagawa ni Chis Escudero, dinadaan niya lang sa tamang proseso, yung contempt. Na sinasabi mo na talagang hindi niya napirmahan. Fake news eh. Mamaya tingnan natin. Papakita ko sa inyo na hindi naman talaga nag-refuse si Chis Escudero na pirmahan yung contempt order. Meron lang kasing proseso yan. Sila kasi gusto nila, pagkasabi nila I contempt, I cite you in contempt, gusto nila kulong agad. Ayan ang mas dangerous. Na hindi ka na dumadaan sa proseso. At mas delikado kapag ang ginagawa mo sa Senado ay para sa pansarili mong kapakanan. Para sa pansarili mong agenda. Parehas kayo ni Bato de la Rosa. Ayun po ang mas disappointing at mas dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? What's the point of truth? We're setting a terrible precedent and it won't be the last. Yan ang sabi ni Amy Marcos. Ano pa raw ang point ng pag-iimbestiga kung itong Senate President ay hindi naman i-ignore lang ng Senate President yung mga ginagawa nila. Sa totoo lang naman kasi, what's the point of the investigation? Ano ba talaga yan? In aid of legislation? O in aid of election? In aid of election yan eh. Ikaw ay nagpapasikat, humihingi ka ng boto galing sa mga DDS, akala mo naman naniniwala sila sa'yo. Silang sira ka na sa mga DDS. At mas lalo na ngayon, yung mga loyalista nagagalit na sa'yo dahil sa pinaggagawa mo. Sabi niya, nag-refuse to sign etong si Escudero doon sa contempt order versus Lacanilaw at pinalaya pa niya si Lacanilaw. Ito, balikan natin. Bakit pinalaya? Kasi nga walang pirma. Kapag walang pirma, lalaya yan. Hindi pwedeng ikulong mo yan dyan sa Senado nang walang pirma ang Senate President. Ngayon, yung hindi ba pagpirma ay talagang sinadya ni Chis Escudero? Hindi po, mga kababayan. Hindi. Ang ginawa ni Chis Escudero, siya po ay nagpadala ng show cause order dito kay Lacanilaw at mag-explain bakit kinakailangan siyang ma-cite for contempt. Ganun ang proseso. Kinakailangan merong pagkakataon itong isinasite nyo for contempt na magpaliwanag bakit kailangan siyang ma-cite for contempt. Ayun ang ginawa ni Chis Escudero. Kasi mga kababayan, etong si Amy Marcos at si Bato de la Rosa ay halatang halata po na ginagamit nila itong Senado para sa sarili nilang kapakanan for self-interest. Lalong-lalo na si Bato. Ang dami niyang hearing dyan eh. Ang hearing niya puro sa sarili niyang pakinabang eh. Diba? So yan ang basa ni Chis Escudero na wag niyo namang gamitin ang Senado para sa inyong personal na political na objectives. Instead, sana kayo mga senator, sayang yung title niyo, Senator Honorable, Your Honor, Mr. Chair. Ang taas ng mga pangalan, mga title niyo, taas-taas eh, Honorable ba? Hayop na. Honorable na pansariling kapakanan na nga iniisip. Gamitin niyo yung inyong pangalang senator para impluwensyahan at kayo ay maging tulay sa pagkakaisa. Hindi yung kayo ay magpapagamit para magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay itong ating bansa. Kaya mga kababayan, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sa darating na eleksyon, piliin po natin yung talagang para sa tao. Piliin po natin yung talagang nagmamahal sa ating bayan. Hindi po gagamitin ang kanilang mga posisyon para sa sariling kapakanan, para sa pansariling agenda, para sa pansariling political objectives, katulad na itong mga to.
Kaya yan, supalpal po si Amy Marcos. Nagkalat pa ng fake news. Na nirefuse daw. Hindi naman nirefuse. Meron lang ginawa pang ibang proseso para po legal. Wala eh. Wala kasi sila makuha ang sagot na gusto nila eh. Yun po ang ginagawa nila. Kapag hindi nila nakuha yung sagot na gusto nila, i-contempt nila. Ang nangyari, kinontempt, iba to, nag-second demotion si Amy, pinalaya ni Chis Escudero. Kaya galit na galit si Amy Marcos kay Chis Escudero. Wala kang magagawa eh. Halatang halata kasi, kahit ng taong bayan, ang ginagawa ninyo ay political circus. Para sa sarili ninyong political agenda, political interest. Kaya dapat talaga maalis na kayo sa pwesto sa totoo lang. Huwag lang kayo bigyan ng pagkakataon ng taong bayan na mabalik sa pwesto sapagkat tabang nandyan kayo, wala, magulo po ang Pilipinas. Okay, so ito silipin lang natin. Si Mayor Rani Lacuna po ay nag-ikot po dyan sa lungsod ng Maynila. Okay. So tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya mga kababayan, sa darating na eleksyon sa Mayo, yan po sa lungsod ng Maynila, Mayor Rani Lacuna po tayo. Vice Mayor Yul Servo at buong ticket ng Asenso Manileño. Ayan po mga kababayan. Huwag po yung ginagamit ang alam nyo na para magpapogi at para sa mas mataas na posisyon, para sa mas mataas na pangarap na between. Ayan mga kababayan. Okay. So ilan po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tayo sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. Honey, Yul. O yan po. Sa lungsod ng Maynila. Huwag niyo pong kalilimutan.